Sa pagdami ng kaso ng tigdas sa bansa, iminungkahi ng Department of Health sa Department of Education na huwag payagang mag-enroll sa mga pampublikong eskwelahan ng mga estudyanteng walang bakuna kontra dito at sa iba pang mga sakit. Kaugnay yan, makakapanayam natin for the record si Education Undersecretary Jesus Mateo. Magandang umaga po sa inyo, Yusek Mateo. Magandang umaga po, Cara. Okay, Yusek, pabor po ba ang DepEd dito sa mungkahi ng DOH na huwag daw payagang makapag-enroll sa mga public school yung mga estudyanteng walang bakuna partikular doon sa tigdas? Alam mo, Cara, kailangan pag-aralan natin yung child's rights rin ng mga bata, no? To quality basic education. Pero nakikipag-usap na tayo sa Department of Health para sa ganon, ma-regain yung confidence ng mga parents tungkol dito sa immunization. Opo. Kasi alam ko, kasi alam ko po, Yusek, may policy po, matagal ng policy ng DepEd na kailangan lahat papayagang makapag-enroll kay may pera man or walang kondisyon na ipinapataw ang DepEd. So magkakaroon ng pagbabago ng deviation kung sakaling ipatutupad itong mungkahi ng DOH. Tama po, kaya nga po pinag-aaralan yan. Pero antimano, ang sinabi po namin sa kagawaran ng kalusugan, meron naman po tayong mga ginagawa ngayon para maprotektahan itong mga kabataan dito sa mga sakit na to. Unang-una po, nag-develop na po tayo ng evaluation form kung saan natin makakategorize yung mga mag-aaral kung sila ay vaccinated o hindi vaccinated o kaya meron silang agam-agam tungkol dito sa vaccination na to. Pangalawa po, i-verify natin yung mga school records at saka yung mga vaccination card. At syempre, ibibigay natin to doon sa Department of Health. Kasama dito yung pag-gather natin at pag-share ng data tungkol sa mga number of learners na pwedeng apektado ng measles. Opo. At makikipagsungguni tayo, syempre doon sa mga health center staff, no? Mas lalo na kung yung mga mag-aaral nito ay absent o kaya yung mga magulang o kanilang mga guardian ay hindi pa nagbibigay ng consent doon sa vaccination. Opo. Para lang po sa kaalaman ng ating mga manunood, Yusek, kasi alam ko po na may ilang mga vaccines na kumbaga binibigay sa loob mismo ng habang sila ay nasa eskwelahan. Halimbawa, may ilang mga schools nagbibigay ng flu vaccine, yung Dengvaxia ay binigay in a school-based immunization program. Ang tigdas po ba, yung measles vaccine po ba, hindi po ito binibigay sa eskwelahan? Ano po? Hindi po, nasakon po yan sa mga health centers po. Health centers, oo. Opo. Pero right now, sige po sir, go ahead. Kaya nga po nakikipag-ugnayan tayo sa Department of Health kung ano po ang pinakamagandang may deliver itong immunization. Opo. At kagaya ng sabi nyo, ang unang layunin talaga, objective ng kagawaran ng edukasyon ay makapasok yung mga bata. Okay. Sa ibang usapin po, Yusek, naglabas po ng direktiba ang Department of Education na hindi ipagbabawal yung pagdalo ng mga kandidato sa mga graduation ceremony sa mga paaralan. Ang agam-agam po ng ibang tao, paano po ninyo masisiguradong hindi ito magagamit ng mga kandidato sa pangangampanya? May umiiral po tayong department order dyan. No? Matagal na po ito na pwede naman po doon sa yung mga graduation ceremony, mas lalo na po kung yung graduate po yun ng paaralan. Pero wag naman sanang gamitin yun ng gamitin political forum, no? At pinagbabawal po yung mga pagpapaskel ng mga election paraphernalia. Opo. Pero yung mismong speech po, halimbawa, siya po yung invited guest doon sa graduation ceremony, paano niyo po mamomonitor na hindi po siya mangangampanya while he's doing his speech? Yan, medyo mahirap nga yun. Pero so far po, sa mga ganyang usapin, hindi naman po nangyayari yan kasi nirerespeto na naman po ng kagawaran ang sanctity ng graduation ceremonies natin. Okay, maraming salamat po sa inyo, Education Undersecretary Jesus Mateo.
Maraming salamat rin po at God bless po kayo. Thank you po.